dinidemand ka nila magbayad ka ng gantong amount, 100,000 per month. Wala ka namang ganong mabibigay. So anong gagawin natin? Yung talagang ano nila sa buhay is pang gulo ng tao. Pero to the point na abot ko sa harassment. 15 million. My gosh, Diyos ko, 1 million nga lang, nakaka-stress na. Paano pa kung gawin 15 times? You could file for bankruptcy. What's up? Welcome to Fried Adobo Thoughts. Dito, babasahin natin ang mga Reddit confessions, mga nag-overshare sa Reddit. Tayo naman ang magbibigay ng unsolicited opinions. Ko. Okay. I am Jeb. And my name is Rami. Yeah. Makakasama nyo kami magbigay ng opinions. We are not experts here. Mga opinionated lang tayo mga tao. Yeah, I think it's just good to have like different perspectives or different point of view. Kung may opinion kayo, mag-comment kayo. Kanya-kanya tayong comment. Basta nagko-comment kami. we can learn from each other din naman. Yeah. So ang post na babasahin natin ngayon ay pinost ni active_EMU_4006 sa Advice PH. Ang title is How to Get Out of 15 million debt. How do I get out of 15 million debt caused by failed business ventures? Context: I am extremely overwhelmed and depressed by my financial situation. I only have 1 million left in cash flow, and I need to find a way to make it grow sustainably while multiple creditors are already demanding payment. I'm struggling to balance survival, cash flow, and debt obligations without losing everything. Please help. Oh my God. Oh my God, talaga. Hindi ba dapat sa mga lending ngayon send or sa mga bangko naman? Honestly, 15 million? 15 million. My gosh, Diyos ko, 1 million nga lang, nakaka-stress na. Paano pa kung gawin 15 times? Wala nga ako sa 1 million pa eh. Pag ito. Yan ang financial advice na naman. So, I guess siguro baka properties naman siya, benta niya. Joke lang. Siguro number one na pwede niyang gawin talaga is kausapin yung creditors. Kumbaga pag may tumawag, mag-reach out din siya. Huwag niyang So what if kung naging aggressive na yung mga creditors? wala naman Kasi silang magagawa eh. Kasi kunwari, dinidemand ka nila magbayad ka ng gantong amount, 100,000 per month. Wala ka namang ganong mabibigay. So anong gagawin natin, di ba? Yung siguro I've been in a similar situation before. Hindi naman milyones. Siguro we have our own problems din naman sa mga loans, credit cards, ganyan. And I think one of the wisest decision I have made is mag-hire ng financial advisor. Although you have to pay them also, pero alam mo mas alam nila kasi I mean based on their experience, pinag-aralan nila yan. They will know kung paano i-manage yung debt mo, yung mga kautangan mo. You could file for bankruptcy. Isa yun sa mga way para, alam mo yun, mabigyan ka ng ng bangko or hindi ka makasuhan. I'm not sure, I'm not an expert on that. But parang nangyari kasi sa akin, kasi ang daming loans. Ganyan, may loans, may credit cards, may mga kung ano pang utang, at least there's one person na nag-handle ng mga yon. Babayaran mo siya, of course, pero alam mo yung stress na mawawala sa buhay mo. Kasi ang hirap nakipag-usap sa mga creditors eh. Lalo na sa mga collection agency. Grabe siguro. Parang grabe yung ano nila. Grabe yung communication skills nila. Hindi, yung talagang ano nila sa buhay is pang gulo ng tao. Saka yun kasi yung kinabubuhay nila eh, di ba? Maningil. So imagine mo kung may kota ka na maniningil ka, talaga gagawin mo yung best mo kasi yung trabaho mo eh. Di ba? If hindi mo gagaling yung maningil. Pero to the point na abot ka sa harassment, alam mo yun, hindi mo may mga ganun eh. I mean, siguro that's the wisest thing you can do na mag-set aside ka ng pera mo for a debt manager or a debt managing company na pwede makiusap sa bangko, makiusap sa ibang tao, sa creditors kung paano. Kasi i-assess niya yun eh. I-assess niya kung magkano pera mo ngayon. May sinasahod ka ba? May ibang other incomes ka? May mga properties ka? So, i-assess niya kung magkano yung pera na kaya mo nang ilabas at this point. Tsaka paano mo hati-hatiin yun dun sa mga pinagkakautangan mo. So, tapos siya na yung makikipag-usap
Tapos sasabihin niya, syempre sa isang bangko na, hindi, may utang pa kasi ito sa isang bangko, may utang pa ito sa isang bangko, so ito lang yung mabibigay niya. Ganyan. So yung stress nung pakipag-negotiate, alisin mo lang yun sa ano mo, that would parang sobrang malaking mabubunot na tinik dyan sa problem. I mean, it won't solve everything, but it's a start. Yeah. Kumbaga, dapat ma-build niya yung willingness to pay na image dun sa mga creditors niya. Yes. Diba? Kumbaga, harapin niya. Wala tayong magagawa eh. Let's accept the situation. So, ano na lang yung gagawin? Paano na lang natin itong malilesen yung burden? Ask for programs like restructuring. Diba? Yung mga, if ano pa yung mga pwede mong ibenta na properties mo, or if may payment arrangement, yung mga PAs, diba? Settlement, yan. May post dito, may comment sa post niya actually. Si used-AD1806. Sabi niya, I seriously doubt anyone is out here handling out a foolproof guide to turning 1 million into 15 million. If that existed, the internet wouldn't know about it. The realistic moves are selling non-essential assets, negotiating payment plans, restructuring or settling debt, and focusing on preserving cash, not chasing a miracle comeback. Yes. Exactly. Saka, kailangan mong damihan yung streams ng income mo. Kung paano man yon, you have to check your, kumbaga mag-reflect ka, ano pa ba yung kaya mong pasukan na businesses or work? Mag-side hustle ka. Yung mga skills mo na unfair advantage para sa'yo na madali mong mabebenta yung sarili mo sa market. Diba? Kahit sabi Siguro. magkano lang yung magiging dagdag, pero at least may pambayad ka and may pangtakbo ka sa daily life mo. And at least may 1 million ka na kaya mo pang paikutin, di ba? Siguro yung mga pero yun nga, ang risk din kasi yan if you go in a business again, na bankrupt ka na doon sa business. So, kind of mean na parang medyo hindi ka magaling dyan. So, you have to seek advice. Kung paano, hindi baka sumugal ka na naman ng isang mayon, tapos instead lumaki, nawala pa uli. So, yeah. Kung ako financial advisor, that's my point. Hi. Kayo, ano mga comments niyo or anong advice niyo na mabibigay kay OP? Comment down below and pag-usapan natin yan sa next episode.